Sa bangketa sa gilid ng mall ng Costa Silvana, may maliit na mundo si Reyna. Canvases naka-stack sa ilalim ng payong, mga pinturang natutuyo sa hangin at isang lamesa kung saan iniaayos niya ang mga pendant ng metal na kinikintal ng mga simpleng larawan ng ilog at bituin. Mahahaba ang araw, malagkit ang pawis sa noo, ngunit may katahimikan siya sa paggawa. Ang bawat hagod ng panulat sa papel ay parang pag-uwi. Kung naantig sa kwento ang puso mo, manatili hanggang wakas. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-like para makatanggap ng mga susunod na kwentong gaya nito. Share rin kung may kilig o lungkot na nagdulot sa iyo ng damdamin. Reyna, may order na kami mula kay Mang Josel, ani Aling Nena na nag-aayos ng mga gamit sa stall sa tabi nila. Kailangan mong dalhin yung maliit na framed piece sa gallery mamaya. Contest na nga at sabi niya malaking exposure iyon. Sumumpit si Reyna ng may ngiting mahihin. Oo naman, ayusin ko na. Huwag lang sana silang late, malapit na deadline. Ang maliit na painting, ang ilog na may bahagyang refleksyon ng mga bituin ay yari sa memorya. Ginawa niya ito gamit ang lumang Polaroid at isang piraso ng tela na sinabi sa kanya ni Mang Josel na may kwento. Ang painting ang inaasahan niyang magsilbing ticket para sa maliit nilang pang-araw-araw. Hindi pa man niya natatapos ang paglalagay ng final varnish nang maramdaman niyang may lumampas sa kanya. Maingay, mabangong hangin ng bagong pabango at ang tunog ng takong ni isang babae na hindi kabilang sa lugar nila. Tumitig si Reyna at nakita ang isang babae. Mahinhin, ngunit may tinik ang tindig. Suot ang itim na coat at kulay ginto ang hikaw. Ang mga mata nito ay pagod sa pagpipinta ng sarili. Tila may hawak na agenda ang bawat hakbang. Excuse me, nag-soundbite ang boses ng babae na parang kulang ng pasensya. Ilagay mo yan, mabilis lang. Hindi tumugon si Reyna agad. Pinunasan muna niya ang pintura. Nakita niya ang lalaki sa likod ng babae. Medyo matikas, may sunglass na tila nagmamasid. Dinala ni Reyna ang maliit na framed painting sa harap. Inabot niya ito sa babae na nagpapakita ng pagmamadali. How much? Tanong lang babae. Walang ngiting sinagot ni Reyna, simpleng presyo, maliit lamang sa parang isang vendor. Ngunit sa halip na kumuha ng wallet, tinulak ng babae ang isang bibig na tila may bitter na galaw at sa di inaasahan, hinila ang painting mula sa kamay niya at naglakad palayo. Hoy! Sigaw ni Reyna. May lumabas na isang kaluskos, ilang tomtom ng mga tindero, isang bata na tumawa. Ang babae hindi tumigil, pinabilis ang hakbang at naglakad papunta sa parking lot. Hindi magalaw ang mga tao sa paligid, ang ilan ay tumingin at balik sa kani-kanilang gawain. Habang sinusunggaban ng tela, may dumating na isang matandang lalaki na may malinis na polo at magaan na ngiti, si Mang Joselito. Anong gulo? Tanong niya at nakita agad ang pagkasabig sa mukha ni Reyna. Ilan lang po ang nagkataong dumaan. Kinuha niya, sagot ni Reyna. Tinutulak ang luha na hindi niya pinapahintulutan na lumabas. Naaalala ko pa, ginawa ko ito para sa isang contest. Dapat isubmit mamaya. Tumakbo si Mang Joselito sa direksyong tinahak ng babae. Nakita niya ang itim kostyum na babae at ang lalaki sa sunglasses. Hindi umano niyang hinabol, hindi niya estilo yon. Ngulit tinawag niya ang dalawang tauhan sa palibot. Barir ba ng galos? Alangan naman. Kayo, silang dalawa, bantayan ninyo ang sasakyan. May CCTV ba rito sa labas? Habang si Reyna ay humihinga ng mabigat sa bangketa, narinig niya ang tunog ng pag-akyat ng takong. Bumalik si Mang Joselito na may luha sa gilid ng mata, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa galit na hindi niya maipaliwanag. Pinaglaruan ka, ani niya mahina. Pero hindi nila matatapos to kung hindi mo nila ipapakita. Sino ang nakakita ng plate number? Di ko na nakita, sagot ni Reyna. Ramdam ang malamig na saplot sa tiyan. Tumakbo sila agad, pero may nakita akong logo. DM Art. May linyang DM sa jacket ng lalaki. Ang pangalan ay nagring kay Mang Joselito. DM Art, ang studio na lagi nilang pinangarap na maabot ni Reyna.
Contest. Ang dalawang salitang iyon ay tumagas sa ulo niya tulad ng tinik. Sige, Reyna, hilain natin yan pabalik, pero kailangan mo mapakilos. May contest na? Idadagdag ko sa network ko. Hindi alam ni Reyna na sa kabilang bahagi ng lungsod, sa malapalasyong opisina ng Valdez, umiikot ang ibang plano. Si Celeste Valdez nakapunta sa gallery na may pangalang DM, hindi sa pagtingin lamang ngulit may pakay. Sa salamin ng loob, ang marka ng paninindigan ni Celeste ay malinaw. Dapat siya ang nasa entablado, dapat ang pangalang niyang masilayan sa mga headlines. Ang pintura ng ilog na hindi niya ginawa ay mukhang magandang pundasyon para sa susunod niyang showpiece. Sigurado ka ba, Mama? May risk to, bulong ni Laura Valdez habang nakaupo sa sofa na parang trono. Siya ay isang auction away, tugon ni Celeste, ngunit may hanggarang marinig sa tinig niya. Kung hindi ako makakakuha ng bagong obra na talagang kakaiba, mawawala ang momentum. Ang pamilya namin, kita mo, kailangan ng bagong piraso para makumbinse ang investor. Danilo, gawin mo na ang usapan. Si Danilo Valdez, anak ng negosyo at kongresistang mahiwaga, tumunog ang telepono at tahimik na tumango. May mga paraan daw, informasyon, koneksyon at ang maliit na bagay na tinatawag nilang pagkakataon na magagamit para ayusin ang painting. Hindi nila alintana ang nagmula sa bangketa. Para sa kanila, larawan lang ang representasyon ng prestige. Hindi napansin ni Reyna na may sumama sa kanyang mga mata ang isang marka, maliit na kulubot sa canvas sa likod ng frame. Isang sticker na may lumang address, Montecillo, Barangay San Isidro. Hindi niya alam noon na iyon ang simula ng isang pagkakakilalan na sumisira at bubuo ng buhay. Kinabukasan, may leaflet na naiwan sa stall ni Reyna. DM Art Invitational, Live Painting Challenge. Winner receives exhibition and contract. Deadline, 1 linggo. Sa gitna ng kanyang pagod at takot, may kumikislap na pag-asa. Kung makikita nila ang gawa ko, bulong ni Reyna, makakapasok ako. Nag-umpisa ang maliit nilang ritual. Alakje si Reyna sa lamesa kasama ang dingding ng mall na may maliit na poster ng DM. Nagbukas siya ng kahon kung saan nakatago ang iba pang mga painting. Ang ilog, ang painting na ninakaw, ang pinakamahalaga. Samantala, sa loob ng gallery, umaga iyon ng mga rehearsals. Mga tao ang nag-aayos ng ilaw, may bulungan at mga kontrata sa mesa. Si Amanda Montecillo, kilalang artist at isa sa mga head judges, ay dumaan sa proseso ng pagtingin sa mga submitted works. Nakita niya ang isang maliit na painting na nakaposto sa isang plastic sleeve, ilog at bituin. Walang pangalan ng artist pero may markang kultural, isang motif ng tubig na tumatak sa puso niya. Tumigil siya, may kakaiba. Nakita niyang may bahid ng paint na pamilyar, isang paraan ng pagtatapos ng kulay na ginagamit noon ng isang maliit na artista na nawala sa kanya ilang taon na ang nakalilipas. Hindi pa naglilinis ng mukha si Amanda nang dumating si Damian, ang binata na matagal nang inaasahang magtataglay ng negosyo ng pamilya. Mom, dapat makita mo ang gagawin nila si Celeste, sabi niya, may pag-aalangan sa boses. Hindi namang siya artist, pero mahirap i-ignore yung press kit nila. Hayaan mo muna, sagot ni Amanda, nakatingin pa rin sa painting. Ang isa pang bahagyang marka, isang maliit na piklat sa gilid ng canvas ang nagpahinto sa kanya. Para sa isang sandali, muling bumalik ang alon ng lumang sakit, ang pagkawala ng isang batang babae, isang pagkakawalay na hindi naibalik. Ang pagpinta sa kanyang harapan ay may tunog ng ilog na umaawit ng pangalan. Samantala, si Reyna ay hindi nakontento sa pagkakawalang ayos. Sinubukan niyang kumontak sa gallery. May nakita ba kayo? Kinuha ng isang babaeng naka-black coat ang painting na pinadala ko.
Ang sagot ng receptionist ay malamig. Hindi pa po kami natatanggap ang submission ninyo. May kaguluhan sa gulugod ni Reyna. Hindi na siya sigurado kung paano nangyari. Binalik ni Mang Joselito ang telepono at nag-ayos ng plano. Kailangan nating pumunta dyan. Kung sina Celeste ang nag-file, malaki ang puwesta. Pagkatapos ng tanghalian, naglakad sina Reyna at Mang Joselito papunta sa studio. Sa daan, ang hangin ay may amoy ng bulalo mula sa kanto, malinamnam, nag-aaya ng lakas. Pagkapasok mo dyan, sabi ni Mang Joselito, ipakita mo ang paint at sabihin ang totoo. Hindi sapat ang magtampo, kailangan ng katotohanan. Pumasok sila sa DM Art Studio. Ang lobby ay burol ng modernidad, ilaw na malinis, marble floor na malamig sa paa, mga posters ng sponsors. Si Celeste ay naroon, glamorosong nakatayo at hawak ang sariling telepono may brand name. Magpapakita siya ng larawan ng canvas na hindi kanya sa social feed. May caption na, "My latest inspiration." May mga taong pumupuri at nakikilig sa paligid niya. "Miss, may nakita kami," panig ni Reyna, at naramdaman niya ang pagpikit ng mata. "Ilang kilala namin ang nakita ang obra na kinuha ninyo kahapon sa bangketa. Kinuha ninyo ang gawa ko at inangkin ninyo." Tumigil ang mga tao. Si Celeste ay nakangiti ng malakristal. "Ang art is about who tells the story best, Reyna," aniya, panuyo at malamig. "Maybe your small-town vibes are sweet, but the world demands more." "Binawi ko na yan," sagot ni Reyna ng matapang, hindi na tumitigil. "Hindi mo pwedeng kunin ang gawa ng iba at sabihin mong iyo. Naipost mo pa sa account mo, sinubukan mong i-take credit." May tunog ng paghinga sa kisame. Biglang may kumatok mula sa likod ang tinig ni Damian. "Tamang proseso dapat. We have rules. We will investigate." Ngunit ang sala ay naglaho, may nag-usisa, may nagduda. Sa tanong na iyon, si Celeste ay tila nalantad. May pakainis sa mga mata niya, parang nagtatangkang ipakita na siya ang nakakataas. "Sino ka ba para magsalita ng ganito?" sigaw ng isa sa mga supporters niya. Isang babae ang tumayo para ipagtanggol ang socialite. "She is an up-and-coming collector. We can file this as a misunderstanding." Sa loob ng puso ni Reyna, tumimo ang galit. Hindi dahil sa pintura lamang, kundi dahil sa isang mundo na paulit-ulit na nagpapaawat sa kanyang damdamin. Ang maliit na canvas ay hindi lang obra. Ito ang daloy ng alaala ng ilog na minsay pinagmamasdan sa gabi ng isang ina. Lumabas si Reyna ng may bagong layunin. Ipakita sa buong lungsod na hindi siya dahilan ng kahiyaan. "Hindi ako titigil," bulong niya, habang pinipiga ng kamay ang mga palad hanggang sumakit ang mga buto. Sa kabilang banda ng lungsod, si Laura Valdez ay nagsimulang mag-shake hands sa mga koneksyon. "Ayusin natin ang paperwork," sabi niya sa isang abogado. "Kung kailan kailangan ng family reputation, gagamit kami ng mga paraan." Sa gabi, nagtagpo si Reyna at Mang Joselito sa isang maliit na karinderya. Nilatag ni Mang Joselito ang plato ng bulalo, ang usok mula sa sabaw ay parang komot na nagpapainit sa magdamag nilang pag-uusap. "Promise ko sa'yo, pag panalo mo sa contest, hindi lang exposure ang makukuha mo. May kontrata, may buyers, huwag mong sayangin." "Pero paano kung ididikta nila ang aking obra sa ibang tao?" tanong ni Reyna, kumukurot sa tinodor. "Paano kung tanggihan nila kami?" "May paraan palagi," tugon ni Mang Joselito. "Tayo'y may depensa, may witness, at higit sa lahat, may talent ka. Iyan ang sandata mo." Hindi nila alam noon na ang maliit na sticker sa likod ng frame ay magdudulot ng kakaibang pangyayari. Ang marka na Montesillo, Barangay San Isidro ay daan-dahang naglalakad papunta sa isang labas. Sa puso ni Amanda may kumakayod na tunog ng pagkilala. Sa isip ni Celeste may banta. Sinasabi ng isa sa mga supporters niya, "She is an up-and-coming collector. We can file this as a misunderstanding." Sa loob ng puso ni Reyna, tumimo ang galit, hindi dahil sa pintura lamang, kundi dahil sa isang mundo na paulit-ulit na nagpapaawat sa kanyang damdamin.
Ang maliit na canvas ay hindi lang obra. Ito ang daloy ng alaala ng ilog na minsay pinagmamasdan sa gabi ng isang ina. Lumabas si Reyna ng may bagong layunin, ipakita sa buong lungsod na hindi siya dahilan ng kahiyaan. Hindi ako titigil, bulong niya, habang pinipiga ng kamay ang mga palad hanggang sumakit ang mga buto. Sa kabilang banda ng lungsod, si Laura Valdez ay nagsimulang mag-shake hands sa mga koneksyon. Ayusin natin ang paperwork, sabi niya sa isang abogado. Kung kailan kailangan ng family reputation, gagamit kami ng mga paraan. Sa gabi, nagtagpo si Reyna at Mang Joselito sa isang maliit na karinderya. Nilatag ni Mang Joselito ang plato ng bulalo, ang usok mula sa sabaw ay parang komot na nagpapainit sa magdamag nilang pag-uusap. Promise ko sa'yo, pag panalo mo sa contest, hindi lang exposure ang makukuha mo. May kontrata, may buyers, huwag mong sayangin. Pero paano kung ididikta nila ang aking obra sa ibang tao? Tanong ni Reyna, kumukurot sa timodor. Paano kung tanggihan nila kami? May paraan palagi, tugon ni Mang Joselito. Tayo'y may depensa, may witness, at higit sa lahat, may talent ka. Iyan ang sandata mo. Hindi nila alam noon na ang maliit na sticker sa likod ng frame ay magdudulot ng kakaibang pangyayari. Ang marka ng Montesillo, Barangay San Isidro ay daan-dahang naglalakad papunta sa isang labas. Sa puso ni Amanda may kumakayod na tunog ng pagkilala. Sa isip ni Celeste may banta. At sa bandang gitna, si Reyna, hindi pa niya alam na tataas ang ilaw at ang kanyang buhay ay magiging painting na hindi kayang itanggi. Ang hangin ay may dalang pagbabago. Sisimulan na ang isang linggo ng himagsikan ng katotohanan at pagpapakilala, at ang bawat hagod ng brush ng Reyna ay maghukay ng mga nakatagong pangalan. Kinabukasan, ang palengke ay puno pa rin ng usapan. Mga ina naglilipat ng gulay, mga tindera na nagbubulong tungkol sa kung sino ang panalo, at ang mga batang naglalaro sa tabi ng tambakan ng karton. Ngunit para kay Reyna, ang lahat ng tunog ay tila nasa ilalim ng bigat ng isang hindi matatag na tahimik. Pinunas niya ang mga kamay sa apron bago muling tiningnan ang mga maliliit na canvases na nakaimpake na sa karton. Ang maliit na sticker, Montesillo, Barangay San Isidro, nakatiklop sa loob ng isang supot ng tissue. Iniingat niya ito parang lihim na bato. Sumapit ang tanghali nang dalhin siya ni Mang Joselito sa isang maliit na silid sa likod ng karenderiya. May nakahanda ng mainit na kape at 2 plate ng tinapay. Umupo sila sa silyang kahoy at tiningnan siya ng matanda ng buong tapang. Kinailangan mong ipakita ang proseso, sabi ni Mang Joselito, tahimik ngunit matatag. I-record ang painting habang ginagawa, huwag hayaan silang mag-claim ng iba. At kung kailangan, maghanap tayong witness mula sa palengke, mga nakakita noong araw na nagbebenta ka. Tumango si Reyna. Alam niyang tama ang ginawa ni Mang Jose, ngulit may iba pang banta na hindi natahimik ng simpleng kamera. Pumasok sa isipan niya muli ang sulat na walang pangalan. Bakit sila inaatake? Sino ang may lakas para magbantang ganun? At higit sa lahat, saan nagmula ang marka sa likod ng frame? Habang nag-iimpake, dumaan si Amanda, dala ang maliit na kahon ng pintura at isang hawak-hawak na papel na mukhang sinasariwa. Nagkatinginan sila. May malalim na pagtingin sa mga mata ni Amanda, parang may nilamig na apoy. Ray, mahina niyang sabi, kahapon, habang tinitingnan ko ang painting mo, nakita ko isang mukha sa ilog. Bata, parang naputol ang salita ni Amanda. Huminga siya ng dalamit at nagpatuloy. May pangalang umiikot sa ulo ko, Lila. Hindi ko alam kung saan ko nakuha, pero parang pamilyar. Tumigil si Reyna. Ang pangalan ay hindi basta-basta. Nag-uumpisa itong kumabit sa loob niya. Baka ito ang dahilan ng panghihina ni Amanda o baka isang puwang ng nakaraan ang muling bumukas. Saan mo nakita yan? Tanong niya.
Sa pahina ng lumang leaflet ng simbahan na sinusurot ko kapag naglilinis kami ng altar noong bata pa ako, bulong ni Amanda. Naipit ang leaflet sa ilalim ng silya. May larawan ng isang dalagitan na may pulang laso. Hindi ko man siguro maalala dati, pero kahapon nagkaroon ng linaw. Hindi nila alam na sa kabilang dulo ng lungsod, si Celeste ay nagbabayad ng bagong utos. Nakaupo siya sa malambot na sofa sa loob ng studio ni Laura Valdez. Ang mukha niya ay nakatakip sa lampara, may ilaw na nagpapatingkad ng anino sa ilalim ng mata. Inilabas ni Laura ang peking certificate, ibinuka sa harap ni Celeste. Maganda to, sabi ni Laura habang pinapipit ang gilid ng papel. May seal, may signature na mukhang lumang kolektor. Ilagay natin sa likod ng frame sa gabi bago ang event, walang makakainggit. Tumango si Celeste, ngulit may bakas ng pag-aalala sa kanyang boses. At kung maungkat, kikita ang pera, sagot ni Laura. At kung may magmamatigas, aalamin natin kung sino ang may interes. May mga influencer na handang itulak ang narrative. Ikaw ang mukha ng sining na ito. Kukunin natin ang Spets Spotlight at tatapos na dyan. Sa opisina ni Danilo, nakatingin siya sa listahan ng mga pangalan. Maraming influencer, art bloggers, radio hosts. Inayos niya ang mga contact, umusbong ang isang maingat na smile kapag napapangiwi. Ngunit may larawan siyang hindi maalis sa isip, ang maliit na marka sa likod ng obra. Nagsimulang pangingilig ang dibdib niya. Kung saan man iyong nanggaling, may taong magtuturo ng daliri na maaaring maglabas ng isang mas malalim na lihim. Habang papalapit ang gabi ng rehearsal sa DM Art Hall, dumami ang mga kwento sa social media, mga screenshot ng poster, mga opinyon ng netizens, mga tag ng mga taga-sponsor. Sa gitna ng lahat ng iyon, simple lang naman si Reyna, isang babae na may hawak na brush at pangarap. Ngunit sa puso niya, alam niyang hindi na lang ito laban para sa pagkilala. Ito ay laban para sa katotohanan. Kinabukasan ng umaga ng live painting, nagsuot si Reyna ng puting blusa at lumabas ng bahay ng maaga. Ang hangin ay may kakaibang lamig, ang liwanag ng araw ay parang pumapalo sa aspalto. Pinisil niya ang sticker sa bulsa, parang isang token ng pagsubok. Sa paglakad niya papunta sa venue, nakasalubong siya ang iba't ibang mukha. Mga estudyanteng may sketchbook, mga gallery owner na may nakaayos na attire, mga tagabalita na may hawak na mikropono. May nagbulong na pangalan. Siya raw yon, ang batang nagmula sa bangketa. Pumasok siya sa likod ng entablado kung saan ang mga canvases ay nakatayo, ang isang malaking ilaw ay nakaayos para magbigay diin sa bawat sulok ng likhang sining. Amoy ng turpentine, maitim na kape at metal ng mga easel, mga kahimikan na dating pamilyar sa kanya. Tiningnan niya ang publikong umusbong at sa gitna ng karamihan ay si Amanda, nakatayo malapit sa gilid, may hawak-hawak na leaflet. Kung kailangan mo, nandito lang kami, bulong ni Amanda. Mabilis ang tibok ng puso ni Reyna, hindi lamang dahil sa entablado. May dala siyang tanong, ang marka sa likod ng canvas, kanino nga ba ito nagmula? Sa pag-aayos ng final prep, umigpaw ang isang lalaki, isang tagapangasiwa ng event at halos bumulo kay Reyna. May nahulog na sobre sa backstage, mukhang para sa'yo. Kumuha siya ng sobre at nang buksan, nilamon siya ng kakaibang lamig. Isang larawan, isang lumang larawan ng isang batang babae. Nakangiti, may pulang laso sa buhok, nakasulat sa likod, Lila Montesilio. Sa sulok ng larawan, may pagkapudpod na tinta at parang may amoy ng lumang papel na muli siyang naging bata. Napahawak siya sa sarili. Hindi na niya alam kung ano ang totoo. Ang painting, ang marka, ang bata sa larawan. Ang ilaw ng entablado ay parang nagdudulot ng mas maliwanag na anino sa mukha niya. At sa sandaling iyon, napagtanto niyang ang laban hindi lang para sa kanya. Ito ay para sa mga nawawala, para sa mga kwento na itinago sa likod ng canvas.
Sa labas, may natunghayan si Danilo, nakatingin sa entablado mula sa isang bintana. Nakita niya ang larawan na hawak ni Reyna at tumigil ang hininga niya. Ang pangalan na Montesilio ay naglalaro sa kanyang isipan na parang usok na pumuputok sa gabi. May taong maaaring mag-ugnay sa pamilya Valdez at kung mangyayari iyon, babagsak ang magandang pinaplanong imahe. Tila nagkagulo ang lahat. Sa isang iglap, nagsimula na ang live event, mga ilaw, komentaryo at ang unang sweep ng kamera papunta sa entablado. Si Reyna ay tumayo sa kanyang espasyo, hawak ang brush. Sa bulsa, ang maliit na sticker ay kumikislap ng katahimikan. Sa kanyang dibdib, may isang tunog, hindi takot lamang, isang puwersa na naghihintay na maghawi ng mga tabing. At habang bumubukas ang unang pahayag ng host tungkol sa kahalagahan ng authenticity sa sining, tumingin si Amanda kay Reyna at nagbuntong hininga. "Huwag kang matakot," sabi niya. "Kung anuman ang lumabas, ipinta mo. Hayaan mo ang pintura ang magsalita." Ngunit sa loob ng opisina ni Celeste, may tumatawag, isang kilalang influencer na nag-aalok ng panghihikayat. Sa kabilang banda ng lungsod, si Laura Valdez ay nagbabalot ng pekeng certificate na nakatitig sa pangalan na maaaring pumirma sa kapalaran ng maraming buhay. Ang bakas ng nakaraan at ang pangako ng hinaharap ay nagsasalubong sa gitna ng isang puting canvas. Si Reyna ay hinipan ang hangin para huminga. Nakaayos na ang mga kulay sa kanyang paleta. Ang unang stroke ay magiging panimula, hindi lamang ng isang painting kundi ng isang pag-aamin. Binaba niya ang brush sa tela, sinimulan ang unang linya ng ilog, isang kurba na kumikislap sa ilalim, dala ang mga pangalan na hindi niya lubos maintindihan. Sa bawat hagod, may lumilitaw na bagong hulma at sa kanyang isipan, unti-unting naglalambitin ang isang lumang kanta na parang sinasambit ng hangin mula sa Montesilio. Hindi pa rin niya alam kung sino ang magwawagi ng contest. Ngunit ang bawat hagod ng brush ay magbubukas ng tanong na hindi na niya kayang isantabi. Sino ang tumanggi sa mga tinig ng nakaraan at bakit? Ang mga tingin sa entablado ay nag-igting habang ang mga kulay sa canvas ni Reyna nagiging mukha. Hindi ito agad maliwanag. Unay kurba ng ilog, ang putik sa pampar, ang reflect ng araw. Ngunit sa bawat halo, isang kilabot ang dumadaloy sa kanyang mga daliri at ang imahe ay unti-unting tumitikis mula sa puting kawalan. Ang pulang laso, ang lasong parehong nakatali sa buhok ng bata sa larawan, ang unang lumitaw. Hindi sinasadya. Parang ang kamay niya ang gumigising sa sarili. Inabot ng isang sandali bago niya nalaman na inilagay niya ang maliit na tuldok ng pula sa gitna ng canvas. Huminga siya ng malalim at ginamit ang kuwit para gawing sinulid. Kapag tumama ang ilaw, kumislap ito sa mata ng ilan sa mga nanonood. May isang ugong sa bulwagan. Mga bisita ang tumingin sa isa't isa. May nag-iisip na baka ito ay deliberate na simbolismo, isang artista na may konsepto, habang ang iba na mas matanda ay tila nakaramdam ng kakaibang pighati na hindi nila maipaliwanag. "Reyna?" Bumulong ang host nang may hawak ng mikropono, ngunit tumigil siya nang makita ang focus ng kamera. "Ano ang sinasabi sa iyo ng piraso na ito?" Si Reyna ay naglakad papalapit sa gilid ng entablado, hindi upang magpaliwanag ngunit para maramdaman ang publiko, ang hininga ng mga ao, ang maliliit na tunog ng papel at mga upuan na naguunat. Ang kanyang tinig nang sa wakas ay lumabas, mahinahon at maliik, gaya ng isang lihim na natutunaw. Ito, sabi niya, ay kwento. Sa loob ng opisina ni Celeste, tumilong ang telepono sa mesa. Si Celeste, nakaayos at may pulang lipstick, tumango habang nakikinib. Ang mukha niya ay parang isang maskara na mabilis na nag-iiba ng ekspresyon.
Sa kabilang gilid ng lungsod, si Laura Valdez pinipilit ang ballpen sa peking sertifikado. Ang pirma ay mukhang perpekto, perpekto sa sinumang magmamasid. Kailangan natin ng publicly acceptable narrative, bulong niya sa sarili para lamang marinig ng apat na pader. Ngunit sa backstage, kaiba ang evolusyon. Danilo ay hindi nakatayo lamang sa bintana, kumilos siya. Sa unahan niya, ang kanyang mga palad ay nagpawis at ang larawang hawak ni Reyna ay bumalik sa kanyang paningin na tila nagpapadilim sa anumang plano. Ang pangalang Montesilio ay kumikislap na parang banta. Kung ang taong nasa larawan ay tunayang lila at kung ang sining ni Reyna ay magdulot ng pagkilala, mga sandaling itinatago ni Danilo ay mawawala. Ang imahe ng Valdez bilang dala ng kultura at kagandahan ay malalantad, posibleng malalantad. Lumakad siya pababa, mabilis ngunit maingat. Hindi siya nagpaalam sa sinuman. Sa kurbada ng likod ng pasilyo, may nagkakasalubong na production assistant. Naggulat ang assistant sa biglaang request ni Danilo. Kailangan kong makausap si Reyna, mabilis. Ang konting talag ng mata at may kahalong pag-aalingana, pinayagan naman. Habang gumagalaw si Danilo papunta sa entablado, si Amanda ay nasa tabi ni Reyna, hawak ang maliit na leaflet at ang inihiwang pagkakakapit sa kanyang mga mata. Lila, muli niyang bumulong nang hindi sigurado kung sa hangin ito nakarating o sa kanya lang. Si Reyna ay naghilim ng saglit. Ang mga alaanay lang eskinita, si Lila na tumitingin sa kanya, ang kanilang mga tinapay sa umaga, ang kalokohan sa ilalim ng tulay, dumaan sa kanya na parang isang old film. Hindi niya lubos na maalala ang huling pagkakataon nila, ngunit naroon ang pagkakabit ng daliri sa daliri ng isang maliit na bata, ang pangako ng isang laro na hindi natuloy. Hindi ko alam, sagot niya, ngunit pakiramdam ko, hindi lang ito tungkol sa akin. Sa unahan ng bulwagan, ang host, isang matipuno at magiliw na tao, napansin ang pagbabago sa aura ng audience. Mukhang may bagong twist ang ating palabas, pagtatangkang magpatawa, pero hayaan natin ang artista na magkwento. Nagtawag siya sa lighting technician para isoften ang ilaw at sa isang iglap, ang buong entablado ay naging intimate. Mga kulay ng pintura, ng buhok ni Reyna at ang pulang laso sa canvas. Ngunit sa likod ng kurtina, isang tahimik na galaw ang naganap. Dumating ang isang envoys, isang babaeng nakasuot ng corporate blazer na may badge, dinala ng press relations ng event. Meron akong ipinapadala mula sa Valdez Foundation. Mahigpit niyang sambit habang hinahalukay ang isang pad, mga press kit at mga larawan ng charity events. Kinakailangan namin ng ilang minuto para ayusin ang narrative ng pagpapakita. Ang tono niya ay profesional, ngunit malamig. Ang bawat hakbang ay may layunin. Ang mga kamera na nakafocus sa entablado ay hindi tumigil sa pag-roll. Ang live feed ay kumikislap sa mga screen ng mga nanonood sa ibang lugar. May isang maliit na grupo ng mga estudyante ang nag-whisper. May isang matandang babae na tila nag-iwas ng luha. At mayroon ding ilang kritiko na nagmamataas ng kilay sa hindi inaasahang direksyon ng exhibit. Sa isang segundong tila tumagal ng minuto, napahinto ang lahat nang may isang sigaw mula sa likod ng bulwagan. Isang boses na bahagi ng gulat at bahagi ng pagkilala. Lila! Ang espasyo ay nag-pause. Ang sambayanang iyon ay naging entity na natigilan. Ang boses ay nagmula sa isang babae, hindi matanda, ngunit may lakas sa dibdib. Siya ang nasa likuran niyang ilang upuan, nangingilabutan. Kumilos ang ilang tao at ang babae ay tumayo, hawak ang kanyang bag, ang mukha niya kulang sa katahimikan.
Sa entablado, si Reyna ay nagtaka sa biglaang paglitaw ng boses, ngulit naisip niyang iwanan ang gusot. Inilangat niya ang brush at dahan-dahang pininturan ang pangibabaw ng muka na unti-unting nagkakaroon ng mata at pilipit ng ngiti. Kung siya nga iyon, mahina niyang sabi sa sarili, kailangan kong ipinta kung ano ang hindi sinasabi. Ngunit ang pag-alis ng katahimikan ay kasama ng iba pang kilos. Si Danilo, na ngayon ay nasa likod ng kurtina, ay tinawag at hinila pabalik ng 2 security guards nang mabitawan silang dahilan ng alingasngas. Hindi siya dapat umalis, sabi ng isang guard nang hindi kumukumpas. Si Danilo ay tumulo ng pawis. Alam niyang may limitasyon sa kung hanggang saan siya pwedeng manghimasok. Pipili ba siya ang harap o ang likod? Pipigilan ba niya ang isang imahe na magdulot ng domino effect? Sa panahong iyon, may ibang bagay na nangyari. Isa sa mga nanood ang nakaangat at hinila palabas ang kanyang cellphone. Isang snapshot ng larawang nasa sobre na nascan at agad na lumipad patungo sa mga instant messaging group. Hindi ito nakapigil sa live feed. Ang ilang mga manonood sa social media ay nagsimulang magkomento, magtanong, mag-imbestiga. Ang event na plano bilang selebrasyon ng sining ay unti-unting nagiging entablado ng isang nakaraan na may mga taong naghahanap ng hustisya. Sa kabilang sulok, si Laura Valdez ay nakatayo sa lamesa ng pagpipirma, hawak ang peking sertipikado, ngunit ang kanyang mga mata ay abala sa feed. Ang bawat bagong comment, bawat bagong larawan na sumasagi sa feed ay tila isang potensyal na pagsasawata sa kanyang plano. Kung ang larawang iyon ay magkakaroon ng eclipsion, ang mga tao ay magsisimulang magtanong tungkol sa Montesillo, sa nawawala, sa ugnayan na posibleng tumungo sa Valdez. Ang kanyang mga labi ay manipis. Kunwari, mababaw na sinabi niya para sa sarili. Ang konting pagbabago ng narrative ay makakapigil. Samantala, si Celeste ay naglakad palabas ng opisina at lumapit sa backstage. Kailangan nating kontrolin ang tempo, mahigpit niyang sabi. Kung ito ay personal, gawing personal sa artist. Ipakita na ito ay kataang-isip. Ang kanyang mga mata ay naghanap ng sinuman na makakatulong. Ipadala ninyo ang influencer. Ipagawa ninyo ng story na si Reyna ay may personal na trauma at ito ang catharsis niya. Iset natin ang tono. Ngunit may isang lumang panalangin sa loob ni Reyna, isang panalangin na hindi niya nalalaman na pinaniniwalaan niya pa rin. Ang pinturang naglalabas ng mukha ni Lila ay naging mas detalyado. Ang ngiti, ang maliit na kulubot sa kanang pisngi, ang maliit na peklat sa baba. May isang detalye na kanyang hindi sinasadya, isang maliit na marka o simbolo sa leeg ng kata. Ito ay hindi isang palamuti, tila ito ay marka ng isang mas malalim, isang sigil ng alaala. Ang marka ay tumunog sa isa sa madla. May isang lalaking tumayo sa likuran. Ang kanyang mga kamay ay nangingig, ang kanyang mukha ay naglaho sa kulay. Ito ang orasan ng isang nakaraan. Alam ko yan, bulong niya, hindi matiyak kung para sa sarili o para sa Diyos. Nakakita ako noon sa isang pelikula, noon pang mga araw. Ngunit hindi niya pinansin ng iba. Siya ay isang ordinaryong tagamamasya na may mas malalim na memorya kesa sa gusto niyang iaminin. Ang isang crew member sa panig ay nagpakita ng galaw. Kontrolin ninyo ang crowd, utos ng event manager dahil nagsisimula ng magsalita ang media. Ngayon, ang entablado ay hindi lang sining. Ito ay hukuman, palaruan, relihiyobaryo ng mga alaala, isang lugar kung saan ang mga nakaraang tinig ay maaaring magpagising ng bagong katotohanan. Sa gitna ng ingay, si Reyna ay tumigil. Ang kanyang brush ay nakahabing sa hangin at siya ay tumingin sa isang tao sa bahagi ng audience, ang taong nagsigaw ng pangalan. Ang babae na ngayon ay humahawak sa mukha niya ng may galak at pagkalito ay malapit nang lumapit. Siya ang nawawala kong anak, sabi ng babae sa luha at ang kanyang boses ay bumigat sa buong bulwagan.
Sa loob ng event hall, ang saliw ng pagtigil ay naging daan para sa isang bagong pag-iigting. May mga naglalakad palabas para magtanong, may mga humingi ng security, at may mga pulang mukha ng galit at pagkabigla. Si Danilo ay napansin ang galaw ng babaeng lumalapit, isang potensyal na pagkilala na kayang magbukas ng hagdan ng isyong hindi pa niya kayang harapin. Pinawin niya ang loob. Kailangan niyang pumili. Ilalabas ba niya ang lahat para sirain ang pagkakataon na ito o pipigilan ang sarili upang protektahan ang isang mas malawak na imahe? Doon, sa isang mabilis na pagkilos, napasulyap si Danilo sa direksyon ng backstage exit at nakita ang maliit na sobre na hawak ng isang production assistant, ang parehong sobre na dinala kanina kay Reyna. Ang envelope ay nag-iba ng mga kamay nang hindi nila nalaman. May mga taong nagmamadali. Danilo ay walang pag-aalinlangan. Kunuha niya ang ibang envelope mula sa mesa ng PR at tahimik na nagsimulang mag-type sa kanyang telepono. May pagsisikap siyang ilahad sa isang mabilis na salita ang isang mensahe na pwedeng mag-distract. Artista, may kilaga sa Montesilio, big story. Itong micro-attack sa attention economy ay maaaring magpabago ng direksyon ng narrative. O, iyon ang balak niya. Sa entablado, si Reyna ay hindi tumigil. Ang brush ay gumalaw muli, mas mabilis, mas matiles. Ang mukha sa canvas ay ngayon halos buhay na at ang pulang laso ay nagiging malinaw na simbolo, isang signature ng nawawala. Ang buong bulwagan ay tila huminga ng sabay-sabay. Ang ilaw, ang paint, ang katahimikan. Ang painting ay hindi na lamang isang obra. Ito ay isang tawag. Reyna, sabi ni Amanda sa isang pabulong na tono, huwag mong hayaan silang ilipat ang kwento. Ngunit hindi mga salita ang kailangan. Ang mga hagod ng pintura ang magsasabi ng natira. Sa bawat stroke, may lumilihit na pangalan na parang nakaukit sa ilalim ng pintura. Hindi sinasadya, ngunit malinaw. Isang linya na tila magkakasama ang mga titik na L, I, L, A sa gilid ng canvas, dilaw at kupas, pero sapat para mabasa ng sinuman na tititigan. Ang entablado ay nagsalita sa kanyang wika. Ang host na nakikita ang reaksyon ng audience at ang pagtingin sa feed ay naghinahon. Ang sining ay may kakayahang manumbalik. Mababa niyang sabi. Minsan ang pinipintahan, ang nakaraan ay nababalik at nagbibigay ng pagkakataon sa mga nawawala na marinig. Sa labas ng bulwagan, may paparating na reporters, nag-aakala ng storyang patok. Sa loob, ang painting ay naging gawain ng pagdulog, isang prisma na naghahati ng liwanag at nagpapakita ng iba't ibang kulay ng katotohanan. At habang ang crowd ay nag-iisip, si Danilo ay nakatayo, may hawak na telepono, naglalakad pabalik sa kanyang mesa. Ang isang maliit na redeemer ay tinatawag sa kanya. Isang numero na nagpapakita kay Laura Valdez. Tumigil siya, nag-swipe at may isang text na pumapasok. Kung lumabas yan, sirain natin ang pinagmulan. Ang tono ay walang tanong. Ang bawat tick niya sa screen ay nagdudulot ng isang kakila-kilabot na pag-igting sa puso niya. Sa entablado, si Reyna ay natatapos na sa portrait. Ang mga kaliwanagan sa canvas ay nagbigay daan sa isang komplikadong emosyon. Hindi siya nagbigay ng mahabang paliwanag. Inilakad niya ang brush papalayo at humarap sa audience. Ito si Lila Montesilio, mahinang sabi niya. At sa oras na iyon, ang mga kamera at mikropono ay nag-igting ng tunog. Hindi lang siya simbolo, siya'y tao. May mga palakpakan, ngunit higit pa rito ay ang tahimik na pag-igting ng mga taong naghahanap ng kaliwanagan. Sa gilid ng entablado, ang babae na tumayong nagsigaw dati ay lumapit sa harap, ang mga mata niya puno ng luha. Hindi siya umiyak ng malakas, parang hindi pa niya lubusang pinaniniwalaan na natagpuan niya ang isang piraso ng kanyang nawalang mundo.
Sa kabila ng ingay, sa likod ng mga pinto, may humahaplo sa braso ni Danilo ang isang kamay na tila paalalang hindi pa tapos ang kanilang plano. Ang kanyang pagpipilian ay hindi na lamang personal. Ito ay panganib na maaaring magdulot ng pagbagsak o pagliligtas ng mga imahe. Siya ay huminga, pumikit at sinimulan muli ang pag-type. Isang mensahe na pwedeng sabihing may koneksyon si Reyna sa Montesilio. Ngunit ang nilalaman nito ay hindi pa natin nalalaman kung papalubag sa konsyensya niya. Sa sandaling iyon, ang event ay nagiging checkpoint. Ang sining, ang politika at ang personal na nakaraan ay magtatagpo. Ang pinto ng backstage ay bahagyang nakabukas at sa unahan si Reyna ay nanatiling nakatayo, ang mga pintura sa mesa ang pulang laso na parang nakikipag-usap sa sinumang magmamasid. May pagkakataon pa para sa sinuman na magtagda kung anong kwento ang lalabas sa mundo. Ang mga susunod na sandali ay magpapasya. Itutulak ba nila ang isang malinis na cover-up o iiwan nila na magningning ang totoong mukha sa gitna ng ilaw? Sa loob ng bulwagan, ang hininga ay tumitigil at bumubukal, naghintay ng isang sunod na paggalaw. Tumigil ang oras para kay Danilo sa loob ng ilang sandali. Parang ang ingay ng bulwagan ay naging malabo at ang mundo ay lumulutang lamang sa pagitan ng kulay at puting ilaw. Nakitingin siya sa screen, ang mensaheng nagsasabing sirain ang pinagmulan. Sa ilalim ng mga salita, may paalala ng boses na hindi niya masyadong kilala, ngunit kilala naman ang kapangyarihan. Isang boses na nagpapaiksi ng hininga. Ang tawag ni Laura Valdez ay nananatili sa screen nakapos. Ang pawis sa palma niya ay lumamig ng bahagya. Naalala niya ang mukha ni Lila noong una niyang nakitang larawan nito. Hindi perpekto, puno ng peklat ng oras, ngunit nagtataglay ng isang uri ng katahimikan na hindi fake. Naalala niya rin ang mga papel na ipinadala ng isang hindi kilalang courier sa opisina nila ilang buwan ang nakakaraan. Mga sulat na tila mga piraso ng isang buhay na itinaboy sa dilim. Hindi niya dapat pinansin iyon noon. Pero ngayon, sa pagitan ng bawat hagod mang paint at bawat titig sa canvas, umiiling-iling ang isang maliit na tinig sa loob niya. Ano ang mabuti kung ang katotohanan ay sumabog ngayon? Ang kamay na humahaplos sa braso niya ay humigpit, malamig at may kasamang pag-utos. Huwag kang magpatalo, mahinang sabi mula sa likod niya. Hindi niya nakikita ang mukha ng taong iyon, ang ilaw ng bulwagan ay nagtatakip, ngunit sapat ang pagkakahawak para maramdaman ni Danilo ang paninindigan. Ang boses na iyon ay boses ng plano, ng seguridad, ng mga taong may hawak ng mga sagutin at handang tanggalin ang sinumang maglalapat ng katanungan. Nag-swipe siya, nanginginig ang daliri, nais niyang magpadala ng isang mensaheng magpapalinaw. Isang larawan ng canvas, isang quote mula kay Reyna, isang piraso ng teksto na nagsasabing siya ay tao. Ngunit ang mensaheng dumating mula sa numerong iyon, kung lumabas yan, sirain natin ang pinagmulan, ay parang pader sa pagitan niya at ng liwanag. Lumakas ang tunog ng palakpak sa entablado at nakaramdam siyang maliit at masama. Sa entablado, hinila ni Reyna ang kanang kamay sa kanyang dibdib at tahimik na naglakad patungo sa harap. May sinasabi ang kanyang mata, isang paanyaya, hindi isang kahilingan. Ang babae na dating sumigaw ay tumayo mula sa kanyang upuan. Ang luha sa pising niya ay tila nagiging ilaw sa gitna ng mga reflectors. May mga telepono na tumataas, ang lens ay nakafocus. Si Reyna ay huminga at tumingin sa direksyon kung saan nagtitipon ang mga ilaw. May kilala ba sa inyo si Lila Montesilio? Tanong niya at ang kanyang boses ay hindi umuungal, umiiting. Sa mesa ni Danilo, ang thumb niya ay nag-scroll pabalik-balik sa conversation thread. May pangalan na paulit-ulit, Laura Valdez.
Mayroong link na inilagay sa simula ng gabing iyon, isang dokumento, isang larawan ng isang lumang postcard na may sulat kamay at isang maliit na piraso ng tela na may pulang hibla, halos kapareho ng laso sa canvas. Sa dokumento, may paglalarawan, pinatigil, pinawalang bisa, hindi dapat magbanggit. Isang listahan ng mga taong nalalaman, ang pangalan ng isang politiko, isang gallery owner at ilang sikat na pangalan sa kultura. Mga pangalan na kung maglalakbay sa liwanag ay magdudulot ng lindol. Dumaan ng isang segundo at napagpasya ni Danilo. Pinindot niya ang call ni Laura. Lumingon ang mano niyang humahaplos ng braso at ang kanyang pagkakahawak ay naging mas mahigpit. Huwag, kahit anong salita na iyon ay parang binitiwan sa kanya mula sa ulo hanggang paa. Ngunit hindi siya tumigil. Sumagot si Laura sa ikatlong palo ng ring. Mabilis siyang nagsalita ng hindi man lang nagpahinga. Ang kanyang boses ay may halong poot at pag-aalala. Din, ang sambit niya, isang pantig nagpapahayag ng pangunawa. Nakita mo ba ang... Naputol siya. Kung gagawin natin ito, mawawala ang lahat. Mawawala ang mga dokumento, mawawala ang mga pirma. Anong gusto mo? Tanong ni Danilo at napatingin siya sa canvas. Ang pangalang Lila ay muling nagninging sa gilid nito. Parang pinipilit ng pintura na humingi ng hustisya. Hindi yan pwedeng masira, sagot ni Laura, mahinahon. Hindi kung may katibayan. Hindi kapag may tao na naghihintay para magsalita. Si Lila, may mga taong nag-iiwan ng bakas. May mga sulat, may tala. Kung tatakpan ninyo, mawawala ang lahat. Isa pa, may mga tao pa rin na nagpapadala ng mga piraso sa akin. Nagtaglay sila ng takot, pero may tapang din. Iyan ang pangalawang bagay. Kailangan ng front, kailangan ng isang tao na magtatapat na hindi takot sa maliliit na pagbabanta. Pumikit si Danilo habang nakikinig. Ang mga salita ni Laura ay parang mga punit mula sa tela ng kanyang sariling katapangan. Kung sila ang magtatangkang sirain ang pinagmulan, sino ang magsisiguro na hindi sila magwawalis sa mga bakas sa ilalim ng mesa? Sino ang magtitiyak na hindi ito mauuwi sa mas malalim na katahimikan? Lumabas sa labas ng kanyang bibig ang isang bagay na hindi niya inakala na maaagrabyado. Papunta ako sa entablado, ang sabi niya at napuno ang kanyang dibdib ng panibagong hangin, isang katalinuhan na hindi niya dating tinanggap. Huwag, mariing sagot ng tao na may kamay sa braso niya. Mag-iingay lang kayo, mawawala ang kontrol. Ngunit bago pa man maharap ang boses na iyon, bumangon na si Danilo. Umasa siya sa sariling niyang mga dinti at nilusot ang kanyang braso mula sa pagkakahawak. May konting pag-igiit ang pagdurugo sa pagitan ng kanyang puso at ng kanyang lalamunan. Ang katapangan ay hindi kaagad dumating. Pinilit niya ito palabasin. Sa entablado, si Reyna ay tumingin sa kanya nang papalapit siya. Ang mga mata nila ay nagtagpo sa isang maliit na sandali. Walang salita, ngunit isang buong mundo ang napagkasunduan sa pagitan ng dalawang tingin. Anong ginagawa mo rito? Bulong ni Reyna. Hindi tanong ng galit, kundi tanong ng pagtataka. Kailangan kong sabihin, sagot ni Danilo, ng tahimik, balanse at diri. Hindi lahat ng pinagmumulan ay marurupok. May mga taong bumubuo ng katotohanan sa mga piraso. Kung inyong sisirain ang pinagmulan, sisirain ninyo rin ang mga taong naghihintay na mailabas ang kanilang salaysay. May bulong sa crowd, parang mga maliliit na dahong kumakalog sa hangin. Ang host ay lumakad papalayo, hindi alam kung papaano magkakabit ang segment ng programa sa biglang impluwensya ng personal. Ang mga reporter sa gilid ay nagsimulang magtutok sa bagong naman na naglalabas ng boses. Anong patunayan ang dala mo? Tanong ni Reyna. Hindi siya nagpapaapekto. Ang kanyang kamay ay nakayuko sa sarili, tila may paghahanap ng mas makapangyarihang salita kaysa pag-iyak. Ito,
sabi ni Danilo at inilabas ang telepono. Ang parehong teleponong nagpakita ng mensaheng nag-utos ng pagkawasak at ipinakita ang larawan, ang lumang postcard, ang piraso ng tela at ang sulat kamay. Hindi niya ipinalimbag o ipinadala sa feed. Inilagay niya iyon sa gitna ng entablado, sa harap ng lahat, parang isang banal na bagay na hindi dapat maliwanagan. Sa sandaling iyon, parang may huminto, ang mga ilaw ay tila lumuhod sa kanilang sinag. Isang reporter ay tumalon pababa mula sa gilid ng entablado at nagmatyag ng malapitan. Saan mo nakuha iyan? Tanong nito, mabilis at profesional. Sa mga taong hindi sinabing titigil, sagot ni Danilo, at sa kagustuhang tapusin ang katahimikan. May mga taong nagmumura sa gilid, may mga kamay na nagtatakip sa bibig, at may isa pang figure na lumabas mula sa dilim ng backstage, ang may kamay na humaplo sa kanya mula kanina. Ang kanyang mukha ay malamig. Hindi mo alam kung anong pinapasok mo, sabi nito, at ang boses ay naglalaman ng mapait na pag-iingat. Mapanganib ito para sa iyo, para sa marami. Ngunit bago pa magpatuloy ang tao, isang malakas na sigaw ang nagmula sa unahan, mula sa babae na dating umiiyak. Siya ang kapatid ko! At sa saliw ng isang takot na napalitan ng pag-aalab, tumakbo ang babae papalapit, hawak ang pulang panyo at itimapat sa ibabaw ng postcard ang panyo na halos kapareho ng laso. Si Lila ang anak namin. Hindi siya kwento, hindi siya ilang salita lang sa pahayagan. Siya ay tao. Sa mga salitang iyon, bumagsak ang isang hadlang. Ang boses ng tao sa likod ni Danilo ay tila nag-iba ng kaunti. Hindi pa rin pumapayag, ngunit may lamat sa kanyang katiwasayan. Ang crowd ay nag-igting at ang mga kamera ay nakafocus ng wala ng pag-aalinlangan. Ang mga telepono ay nagsimulang magparami ng mga larawan at recordings. Ang liwanag ng canvas ay sumiklab. Ang pulang laso na dating representasyon lamang, ngayon ay naging tulay sa pagitan ng sining at buhay. Isang hibla na kumakabit ng mga piraso ng kwento. Si Danilo ay tumingin kay Reyna at napangiti ng napakababa. Isang maliit na pag-angat ng labi na puno ng pag-aalab at pag-aalala. Alam niya na hindi pa tapos ang gabi. Alam niya rin na ang susunod na kilos ay magpapasya kung ang kwento ng Lila Montesilio ay malilinis o muling tatabunan. Ngunit sa sandaling iyon, sa ilalim ng maliwanag na ilaw at sa harap ng maraming tamatang nagmamasid, ang tinig na sinadyang sirain ay nagsimulan ng magsalita ng totoo.